Lahat sila ay gustong patayin ang sanggol na ito, maliban sa taong kumakain ng karot. Pinapatahimik din ng heavy metal music ang sanggol na ito. Ano kaya ang dahilan? Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubud natin ang isang action-adventure film na pinamagatang Shoot 'em Up. Isarado na ang inyong pinto, patayin ang ilaw at mag-ingat sa panonood. Isang gabi, may isang lalaki na nakaupo sa isang bench na handang kumain ng karot. Siya ay si Smith. Samantala, isang babaeng nakasuot ng dilaw na coat ang tumakbo na hinabol ng isang lalaking nagmamaneho ng isang lumang itim na Camaro. Sumunod ang mangangay ng karot at pinigilan ng lalaki na patayin ang babae sa loob ng isang abandonadong gusali ng pabrika sa pamamagitan ng pagtusok ng karot sa ulo ng lalaki. Biglang dumating ang iba pang mga umaatake na may baril at nagpaputok si Smith na pumatay sa karamihan sa kanila. Ang bayaning si Smith at ang babae ay nakarating sa isa pang silid kung saan siya ay manganganak na. Habang nagpapaanak, nakipagbarilan si Smith sa mga goons. Ginamit niya ang bala upang putulin ang pusod ng sanggol. Mas maraming lalaki ang patuloy na umatake, na pinamumunuan ng isang kalbo at may salamin na lalaki na si Hertz. Habang si Smith, ang babae at ang kanyang sanggol ay tumatakas, ang babae ay napatay. Nagkaroon ng engkwentro sa roof deck pero nagawa ni Smith na tumakas kasama ang sanggol. Nang huminto si Smith sa isang banyo, nahulog ang kanyang baril sa kubeta at kailangang linisin ito habang nakikipaglaban siya sa isang maayos, manamit na hitman na iniwan niyang buhay. Sa isang bus, ginamit niya ang kanyang medyas para gumawa ng bonet para sa bagong silang na sanggol. Pagkatapos ay iniwan ni Smith ang sanggol sa isang parke sa isang umiikot na ride. Pagdating ng isang bystander para kunin ang sanggol, ay binaril siya ni Hertz mula sa malayo gamit ang isang sniper rifle. Nagawa ni Smith na iligtas ang sanggol at muling tumakas. Pumunta siya sa isang simbahan na sa totoo ay isang brothel. Doon niya nahanap si DQ, isang lactating wet nurse hooker, at nag-aalok sa kanya ng $5,000 para alagaan ang sanggol. Tumanggi siya. Habang pinagmamasdan ang namatay na ina, ay napagtanto ni Hertz na kakailanganin ng sanggol ng gatas at nagpasya siyang humanap ng lactating hooker at hindi nagtagal ay nakarating siya kay DQ. Pinahirapan niya siya para sa impormasyon tungkol kay Smith. Nakalaunan ay bumalik. Nagkaroon sila ng labanab at pinaril ni Smith si Hertz at ilang alipores nito. Nakatakas siya dala ang sanggol sa paper bag kasama si DQ at gamit ang ninakaw na BMW. Samantala, buhay pa si Hertz at tumawag ng isang tao para sa 50 pang tauhan. Nagalit siya sa isang trooper ng Mercedes na hindi nag-signal light nang magbago ng lane at binangga ang kabilang sasakyan. Sa isang downtown area, sinubukan ni Smith na bumili ng mga bala gamit ang kaunting pera at tsekin ng donor ng dugo, pero kulang pa rin. Si DQ ay kumita ng kaunting pera sa pamamagitan ng pagbibigay sa isang lalaki ng aliw sa isang eskinita. Sa huli, ibinili nila ang sanggol ng bulletproof vest. Dinala ni Smith si DQ at ang sanggol sa kanyang tirahan, isang loft sa isang hindi matukoy na gusaling pang-industriya. Ang lock ng pinto ay pinapagana ng isang daga. Habang nagmamaneho kasama ang dalawang goons, napansin niya ang kotseng basag ang salamin sa harap ng gun store. Dumating si Hertz sa parehong gusali. Sa loob makikita ang mga tanim ni Smith na karot. Dumating si Hertz sa parehong apartment na parang alam kung paano mag-isip si Smith. Gumawa si Smith ng lampin mula sa isang pahayagan at nagpasya na tawagan ang sanggol na Oliver tulad ng sa twist. Napansin ni Smith at DQ na huminahon ang sanggol kapag nakakarinig ng heavy metal rock sa TV at umiiyak kapag nagsasalita ang isang politiko sa ibang channel. Biglang dumating ang dos-dose ng mga kalaban. Nakatakas si DQ sa isang dumbwaiter habang si Smith at ang sanggol ay nakipaglaban sa isang mabangis na labanan ng bala. Patuloy ang pagdating ng mga kalaban pero ni minsan ay di umiyak ang sanggol. Nakatakas sila sa pamamagitan ng pagtalon sa hagdan habang bumabaril sa mga paakyat na kalaban. Hinabol ni Hertz at ng kanyang mga alipores gamit ang aso, ngunit tinakasan sila ni Smith sa pamamagitan ng paggamit ng lampin na may tae ng sanggol na hila ng daga bilang pain. Nagpasya si Smith na nasanay ang sanggol sa heavy metal na musika habang nasa sinapupunan at pumunta sila sa lokal na metal club. Pinilit nila ang bar owner para sa impormasyon. Umakyat sila sa itaas at nakakita ng mga patay na lalaki sa opisina
pati na rin ang larawan ng tatlong babaeng nakasuot ng dilaw na damit. Ang isa ay ina ng sanggol. Narinig ni na Smith at DQ sa kabilang kwarto ang isang lalaking nakasweet na nakikipag-usap sa telepono tungkol sa mga patay na babae. Pagkatapos ay nakahanap sila ng lab room na may refrigerator na puno ng mga sample mula sa isang donor. Naghinala si Smith na ang mga sanggol ay ginagamit para sa bone marrow transplant ng isang tao pero may pumipigil dito. Biglang may pumasok pero sinaksak ni Smith ng karot sa mata. Sina Smith, DQ at ang sanggol ay bumalik sa isang silid ng hotel at nagpasya si Smith na maghintay at manood ng TV matapos na tawagan ang lahat ng mga pangunahing istasyon ng balita para sa scoop. Si DQ ay nalulungkot sa alaala ng kanyang sariling anak. Itinuro ni Smith sa sanggol ang paggamit ng baril. Sila ay nagambala ng ilang SWAT team type na gunmen, ngunit pinaputukan silang lahat ni Smith habang nananatili siyang kasama si DQ. Dinala ni Smith si DQ at ang sanggol sa isang armory na nagpaplanong ilagay ang dalawa sa isang M24 tank para sa kaligtasan nila. Binigyan siya nito ng sandata pagkatapos ay gumawa ng distraction sa pamamagitan ng pagkumpronta sa isang babaeng pinapagalitan ng kanyang anak upang lihim na makapasok si DQ sa loob. Nagload si Smith para pumunta sa Hammerson Gunworks. Tinatalakay ni na Hertz at Hammerson ang isang British gun whiz habang si Smith ay nagtago malapit sa bodega ng pabrika ng baril. Muling sumiklab ang putok ng baril dahil natunugan si Smith. Ibinato niya ang karot at napatay ang isa sa kanila. Inihayag ni Hertz na alam niyang pinatay ang asawa ni Smith sa isang fast food na lugar. Napikon si Smith at gumamit ng ilang mga automatikong armas na nilagyan niya ng mga string. Nagkaroon muli ng labanan at nakatakas siyang muli. Sa loob ng tangke, ipinaliwanag ni Smith kay DQ na si Hammerson ang mayamang taong kasangkot. Sa isang pahayagan ay napansin niya ang unang pahina ng kwento ni Senator Rutledge at napagtanto na si Rutledge ang nangangailangan ng sanggol at ang kanyang batas sa mga armas ay magpapatalsik kay Hammerson. Sa kalye ang tatlo ay inatake ng isang itim na SUV. Kinuha ni Smith ang sanggol at tumalon sa isang pulang BMW at nagsimula ang isang habulan ng kotse. Tinapos ni Smith ang SUV ngunit nahulog ang sanggol sa kalsada ng banggain ng van. Dumating ang isang itim na van na puno ng mga armadong lalaki at pinaputukan silang lahat ni Smith ngunit dumating si Hertz sakay ng kanyang limo at sinagasaan ang sanggol. Ngunit isa lamang itong manika at type recorder. Ang sanggol ay ligtas sa loob ng tangke. Tumawag si Smith sa aide ng senador mula sa naunang laban sa banyo at humiling ng isang pulong. Nagkita ang dalawang lalaki sa isang banyo sa paliparan at umakyat sila sa jet charter ng kampanya ng senador. Hinarap ni Smith ang may sakit na politiko. Habang nag-uusap sila ay napansin ni Smith ang puting buhok ng aso sa pantalon ng kausap. Hinawakan niya si Rutledge nang mapagtanto niyang nakipag-deal siya kay Hammerson. Si Hammerson at Hertz ay nagmula sa likuran ng eroplano. Kinuha ni Smith si Rutledge na hostage sa cargo hold ng eroplano. Sinabi niya sa senador na ang pagpatay kay Rutledge ay titiyakin na maipapasa ng Kongreso ang panukalang batas laban sa baril pagkatapos ay binaril siya sa ulo. Si Smith ay tumalon gamit ang isang parachute at hinabol ng mga kalaban. Nagkaroon sila ng barilan sa kalagitnaan ng himpapawid. Nagawa ni Smith na itulak ang aide ng senador sa mga blades ng isang helicopter. Sa lupa ay pinagmamasdan ng isang sugatang Smith ang mga bahagi ng katawan at mga bangkay. Bumagsak siya at nawalan ng malay sa isang gusaling pang-industriya. Nang magising siya ay nakatayo si Hertz sa tabi niya na may hawak na baril. Maingat na naglalakad si DQ sa harap ng isang simbahan. Ang bugbog saradong si Smith ay kinaladkad sa isang silong. Habang nanonood si Hammerson, binali ni Hertz ang mga daliri ni Smith. Pinahirapan siya para malaman kung nasaan si DQ at ang sanggol. Ipinaliwanag ni Hertz na bumagsak ang eroplano ng senador, kaya ang kanilang pagtatakip ay maisasagawa. Samantala, sumakay si DQ sa isang lumang berdeng bus papuntang wherever. Pinataas ni Hertz ang karahasan at dinala ang isang scalpel patungo sa mata ni Smith. Biglang nakalaya si Smith at napatay ang dalawang alipores at si Hammerson. Dahil sa mga sugat, di makaasinta ng baril si Smith. Sumiray-suray si Smith sa itaas at bumagsak sa tabi ng fireplace. Lumapit si Hertz na tuwang-tuwa. Pagkatapos ay napansin niya ang kamay ni Smith sa harap ng apoy na may mga bala sa pagitan ng bawat daliri na nakatutok sa kanya.
Ang init ay naging sanhi ng pagputok ng mga bala at si Hertz ay tinamaan sa dibdib. Hindi pa masyadong patay bumangon si Hertz ngunit sa wakas ay natapos siya ni Smith. Nakabalot ang mga kamay ni Smith, naghihintay ng birthday bus sa harap ng simbahan. Sumakay siya kasama ang aso ni Hammerson sa bus na puno ng mga hippie at bumaba sa isang ice cream shop. Si Oliver ang sanggol ay naroon at ligtas samantalang si DQ ang waitress at hinalikan siya ni Smith. Sa huling eksena ay biglang pumasok ang ilang magulo at armadong magnanakaw. Nagawa ni Smith na patamaan silang lahat gamit ang isang karot upang tumulong sa pagpapaputok ng baril gamit ang kanyang mga kamay na may benda. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, maaari bang paki-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!